Alright, panibagong araw at panibagong vlog. So sa mga mahilig dyan ng mga sound trip at karaoke, so ito ay para sa inyo. So meron tayo ditong nabiling sound mixer. So kasi mahilig po tayo ng mga ganito mga setup. So ipapakita ko muna at i-review dito kung ano yung mga gamit dito sa ating nabiling ang brand pala ng ating audio mixer is Dio Hub. Tapos sa likod muna, ito yung kanyang likod, ito yung kanyang switch off and on. Tapos ito yung AC input, ito ang kanyang AC input. So isalpak lang natin base sa kanyang butas. Pagka nasalpak na, tipitan lang natin ganyan. Tapos may adapter, ganyan. Tapos itong harap, sa harap naman meron siyang anim dito na saksakan. Tapos meron siya ditong line. So itong line, ito yung tinatawag natin PL jack. Dito natin i-salpak kung naka-PL jack yung inyong source. Halimbawa yung microphone, pwede natin salpak dito kung naka-PL jack. Kung naka-XLR naman, pwede rin natin dito isalpak. Ang kaibahan lang dito sa dalawa ay mas buo dito kung naka-XLR tayo. Mas buo yung tunog kumpara dito sa PL jack na linya. Tapos meron siya ditong 7 knob. Dito may 3 kulay na puti. Ito yung high, mid at saka low. So dito natin i-adjust. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. Tapos may aux, may feeder for effects at may fan. Tapos dito sa pinakadulo, ito yung kanyang feeder. Tapos may PFL pala dito sa ating PFL. Bago natin patugtugin, kailangan muna iset natin dito itong PFL. Iset muna natin ito. Tingnan natin dito sa kanyang lead indicator kung hindi ba lalagpas sa 0, kasi ang ideal kailangan hindi sumobra yung source para hindi mag-distort yung kanyang tunog. So ito yung kanyang controller. Bago natin i-adjust itong gain, ito kailangan naka-engage muna yung PFL para makita natin kung hindi ba sumobra dito sa indicator na may markang 0. Pwede natin i-adjust. Tapos makita naman natin dito sa ating mixer, ito may indicator light bawat isa, bawat linya. Ito yung palatandaan natin kung ito ay ilaw, it means sobra yung ating input. So dito lang natin i-adjust yung gain, bali yung input source mula sa ating source, i-adjust lang natin para hindi sumobra at hindi mag-distort yung ating music. Pag okay na lahat, pag set na, pwede natin i-disengage yung PFL at pwede na tayong mag-music at mag-sound. So ito ang kanyang effect controller. Ito ang kanyang left at saka right main, ito at saka dito, ito ang kanyang controller sa ating tatawag na Bluetooth, kasi may Bluetooth po ito at pwede rin tayo maggamit ng USB. Dito lang, dito natin i-control forward, pause, and termino. Ito, kung gamit nyo is Bluetooth, i-tap lang ito. It means yung source ng ating Bluetooth ay tutunog. Pag hindi ito naka-engage, it means yung source natin galing dito sa ating RCA, yun ang tutunog. Baka magtaka kayo kung bakit ayaw tumunog, kasi ito yung kanyang bitaw nating switch. Kung nakalubog po ito, ang tutunog itong source ng ating Bluetooth or source ng ating USB. Pag nakaangat po ito, ang tutunog itong source dito sa ating RCA mula sa ating laptop
mula sa ating cellphone. Kung hindi kayo naka-Bluetooth, yan, mga ating platanan. At dito yung kanyang ating tinatawag na knob, volume knob sa ating Bluetooth at sa ating USB. Yan. So hanggang dito na lang. Sa susunod ipapakita ko na kung paano natin i-adjust ang bawat function nito sa ating mixer para alam niyo kung ano yung tama at paano natin i-set up ng tama yung ating audio mixer. So hanggang dito na mga kaibigan. Sana nakatulong po ito at peace out.